Isang kabataang babae na nagngangalang Isabel ang sumusuong sa siksikang trapiko ng kamuning lulan ng kanyang paboritong motorsiklo. Ngunit ang kanyang buhay ay biglang nagbago nang siya ay harangin ng isang grupo ng mga tiwaling pulis sa isang iligal na checkpoint. Sa halip na sumuko noong siya ay tinakot at kinikikilan, si Isabel ay nanlaban. Subalit, sinugod siya ng mga pulis mula sa iba't ibang direksyon. Sa kabutihang palad, gamit ang mabilis at sanay na mga galaw, isa-isa niya silang napabagsak. Ngunit sino nga ba talaga siya? Bakit ang isang ordinaryong babae ay mailakas ng loob at kakayahang labanan ang mga armadong alagad ng batas? Ang kanyang kwento ay lalo pang naging komplikado nang ang hepe ng pulisya sa kanilang lugar, sa halip na parusahan ang mga maisala, ay pitrotektahan pa ang mga ito. Ngunit hindi sumuko si Isabel. Kasama ang isang misteryosong lalaki na nagpakilalang kanyang superior, sinimulan nilang mag-imbestiga mula sa anino, nangangalap ng ebidensya, nakikipag-usap sa mga biktima, hanggang sa tuluyan nilang mayanig ang pundasyon ng mga tiwaling pulis. Sino nga ba talaga si Isabel at ano ang nagbibigay sa kanya ng ganitong katibayan ng loob para kalabanin ang kapangyarihan? At ano ang mangyayari kapag ang katotohanan ay tuluyan ng nabunyag? Tanghali tapat. Ang sikat ng araw ay tila mga gintong sinulid na sumusuot sa siwang ng mga ulap, bumabalot sa magulong kalsada ng Quezon City. Sa gitna ng ugong ng mga busina at mabagal na pag-usad ng mga sasakyan, si Isabel Reyes ay prenteng nagpapatakbo ng kanyang scooter, sumisingit sa masikip na daloy ng trapiko. Ang kanyang itsura ay tulad lang ng karaniwang dalaga. Nakasuot siya ng simpleng itim na jacket at plain na helmet, walang anumang espesyal na marka na magpapahiwatig ng kanyang tunay na pagkatao. Ngunit, sinumang nakakakilala sa kanya ng lubusan ay alam na sa likod ng kanyang simpleng anyo, si Isabel ay isang taong hindi dapat maliitin. Sa mga kilos na kalmado, ngunit puno ng kalkulasyon, patuloy niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan, binabaybay ang mga likulikong kalye ng lungsod. Hindi inaasahan na ang kanyang ordinaryong araw ay malapit nang maging isang larangan ng hindi inaasahang komprontasyon. Habang si Isabel ay marahang sumisingit sa trapiko ng tanghaling iyon, isang grupo ng mga pulis ang biglang lumitaw sa gitna ng daan. Nakatayo sila roon ng walang opisyal na anunsyo, walang karatula ng checkpoint, at wala man lang anumang traffic cone o babala para sa mga motorista. Sa kanilang gitna, nakatayo ang isang lalaking matipuno ang katawan, may matalim na tingin at dominanteng tindig. Siya si Dalawaberto Vargas, ang pulis na tila namumuno sa biglaang operasyon. Binagalan ni Isabel ang takbo, naguguluhan ngunit nananatiling kalmado. Itinabi niya ang kanyang motor alinsunod sa senyas ng kamay ng isa sa mga pulis. Pinatay niya ang makina, sinigurong nakalock ng maigi ang kanyang helmet. Pagkatapos ay bumaba siya habang naghihintay ng paliwanag. Ngunit walang opisyal na utos. Walang pagbati o pagpapakilala bilang mga alagad ng batas. Ang sumalubong lamang sa kanya ay isang malamig na titig at isang walang galang na hiling. Lisensya at rehistro, sabi ni Vargas na may paos na boses. Nakaunat ang kanyang kamay, walang bahid ng ngiti. Tumingin si Isabel nang may bahagyang pagkunot ng noo. Paumanhin po, sir. Pwede ko po bang makita muna ang mission order ninyo? Biglaan po yata itong checkpoint, pero wala po kayong anumang signboard. Ang kanyang mga salita ay mahinahon, ngunit sapat na prangka para mapangisi si Vargas. Humakbang ito palapit. Ang anino ng kanyang katawan ay bumalot kay Isabel na nakaupo pa rin sa kanyang motor. Huwag ka ng maraming satsat, miss. Ibigay mo na ang mga papeles mo, angil niya, may bahid na ng pagbabanta sa kanyang tono. Huminga ng malalim si Isabel. Kung hindi po naaayon sa tamang proseso, hindi ko po maaaring basta-basta ibigay ang anumang hinihingi ninyo. Bigla, isang malaking kamay ni Vargas ang humaginit patungo sa mukha ni Isabel. Mabilis ang kilos nito, bagamat hindi nito tuluyang tinamaan ang pangunahing target. Dumaplis lamang ang kamay nito sa helmet, ngunit sapat ang lakas para bahagyang maitulak ang ulo ni Isabel patagilid. Sa likuran ni Vargas, nagsimulang kumilos ang ilan sa kanyang mga kasama, sinusubukang itulak ang motor ni Isabel upang ito'y matumba. Ngunit sa isang napakabilis na kilos, nakatalo na si Isabel pababa, pinapanatili ang kanyang balanse at naghahanda na harapin ang papalapit na panganib. Mula sa labas, maaaring isipin na isa lamang siyang ordinaryong dalaga na natatakot. Ngunit sa loob niya,
ang kamalayan sa sitwasyon ay gumagana na parang isang makina. Ang kanyang katawan ay tuwid, ang kanyang hininga ay matatag, at ang kanyang mga kalamnan ay handa. Ano man ang susunod na mangyari, hindi siya mananahimik lang. Sa loob ng ilang segundo, lalong uminit ang sitwasyon. Si Vargas at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang maging mas agresibo, ang kanilang mga tingin ay humihigpit na parang mga mandaragit na pumapalibot sa kanilang biktima. Ang hangin ay tila puno ng tensyon, ng masamang intensyon na nakatago sa likod ng asul na uniforme. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong kalabanin ang utos namin, angil ni Vargas, mas mababa na ngayon ang kanyang boses, ngunit puno ng pagbabanta. Sumagot si Isabel ng mahinahon, ako po ay isang mamamayan na alam ang aking mga karapatan at tungkulin. Hindi ako magbibigay ng anuman ng walang tamang proseso. Nagbago ang mukha ni Vargas, tumigas ang kanyang panga, at naningkit ang kanyang mga mata. Humakbang siya palapit hanggang sa isang hakbang na lang ang layo nila sa isa't isa. Kung alam mo lang kung sino ang kinakausap mo, sabi niya. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, sinubukan niyang itulak ang katawan ni Isabel. Ngunit hindi matatawaran ang reflexes ni Isabel. Sinalag niya ang tulak gamit ang kanyang braso, nananatiling tuwid na nakatayo kahit na malakas ang pisikal na puwersa. Sa paligid niya, 2 pang pulis ang lumapit. Ang isa ay sinubukan pang dukutin ang bulsa ng jacket ni Isabel para sa pilitang kunin ang mga dokumento ng sasakyan. Huwag mo akong hawakan, sabi ni Isabel sa mababa ngunit matatag na tono. Pero hindi nagpaawat si Vargas. Muli niyang iwinasiwas ang kanyang kamay, mas malakas ngayon at tumama sa balikat ni Isabel. Sapat ang lakas ng suntok para bahagyang gumuwang ang katawan ni Isabel. Ngunit, nanatili pa rin siyang nakatayo. Nagbago ang kanyang tingin. Wala nang takot, tanging ganap na kahandaan. Alam niyang kung mananatili siyang tahimik, matatalo siya sa pisikal na paraan. Kaya sa maikling sandali, pinili niyang kumilos. Ang unang kilos na ginawa niya ay ang mabilis na pag-ilag sa pangalawang atake sa pamamagitan ng pagyuko. Pagkatapos, gamit ang isang tiyak na tulak ng kamay, nagawa niyang paatrasin ang isa sa mga pulis na sumusubok na ibagsak siya sa semento. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Napansin ng mga nasa paligid na mayroong hindi pangkaraniwang nangyayari. Samantala, si Vargas ay mukhang nagulat at galit na galit. Nakalaban ka pa sa pulis, sigaw niya. Hindi sumagot si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat kilos na papalapit sa kanya. Gamit ang kombinasyon ng mga kilos na pandepensa at magaang na opensa, sinimulan niyang pabagsakin isa-isa ang kanyang mga kalaban. Ang mga katawan na kanina ay kumpiyansang pumapalibot sa kanya ay nagsimula ng manghina. Isa-isa silang bumagsak, hindi dahil sa sobrang dahas, kundi dahil sa katumpakan ng mga sanay na galaw ni Isabel. Sa gitna ng mga nakahintong motor at mga namamanghang sigawan mula sa ibang motorista, si Isabel ay naiwang mag-isang nakatayo. Hinihingal, pagod ang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin. Si Vargas, na ngayon ay nakaupo na sa semento habang hawak ang kanyang tuhod, ay tumingin kay Isabel ng maihalong pagkabigla, inis at takot. Sino ka ba talaga? Bulong niya. Tinitigan siya ni Isabel sandali bago sumagot sa boses na sapat ang lakas para marinig ng lahat. Army Intelligence. Saglit na katahimikan ang bumalot sa lugar matapos bigkasin ni Isabel ang mga salitang iyon. Ang mahinang ugong ng mga sasakyan na kanina'y pansamantalang humupa ay tila muling narinig ng pabulong. Para bang maging ang kalsada ay nagpigil ng hininga upang saksihan ang sandaling iyon. Si Vargas ay nakaupo pa rin sa semento. Maputla ang kanyang mukha at malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang sentido. Mabilis na nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa mga kasamahan niyang hirap ding bumangon mula sa kanilang pagkakabagsak. Army Intelligence, bulong ni Vargas, tila sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Hindi agad sumagot si Isabel. Lumapit siya kay Vargas. Ang kanyang katawan ay nananatiling tuwid bagamat halata ang pagod. Nagsisimula ng maging normal ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at alerto. Sinabi ko na po sa inyo, sabi niya sa mababang tono ngunit malinaw. Pero pinili ninyong maging bastos at arogante. Napalunok si Vargas. Sinubukan niyang tumayo sa tulong ng isa sa kanyang mga kasama.
Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng kabangisan na tulad kanina. Ngayon, tanging malalim na pag-aalala na lamang ang natitira. Pwede naman nating pag-usapan ito ng maayos, Ma'am. Ma'am Isabel, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi po namin alam. Akala po namin ay ginagampanan lang namin ang aming tungkulin. Hindi kayo gumaganap ng tungkulin, putol ni Isabel, ang boses ay malamig. Nangungutong kayo. Namula ang mukha ni Vargas. Hindi siya makasagot. Sa likuran niya, ang ilang iba pang pulis ay nagsimulang magtinginan ng may kaba. Alam nilang tuluyan nang nagbago ang sitwasyon. Sa kilos na nananatiling kalmado, inilabas ni Isabel ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng jacket. Pinindot niya ang screen ng ilang beses at pagkatapos ay idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Opo, gusto ko pong i-report ito direkta sa Chief of Police, sabi niya. Ang kanyang boses ay muling naging matatag. Mayroon pong suspected na pang-aabuso sa kapangyarihan at pangingikil ng mga tauhan ninyo sa field. Sa gitna ng pagring ng telepono, lahat ng mata ay nakatuon kay Isabel. Wala nang sigawan o reklamo mula sa mga motoristang naipit sa trapiko. Lahat ay tahimik na nanonood. At sa katahimikang iyon, malinaw na naramdaman na tuluyan ng nagbago ang takbo ng kwento. Sumagot ang tawag. Isang maikling ring ang narinig bago sumagot ang isang boses ng isang lalaking nasa katanghalian ng edad sa kabilang linya. Yes, this is Colonel De Leon, sabi ng boses na may tono ng lamig at kapanatagan. Inayos ni Isabel ang kanyang postura, kahit naramdam pa rin niya ang pagod sa buong katawan. Mas stable na ang kanyang paghinga, ngunit nananatiling matalas ang kanyang mga mata. Colonel De Leon, si Isabel Reyes po ito. Kaalis ko lang po sa isang insidente ng pangingikil ng mga tauhan ninyo na nagpapanggap na nagsasagawa ng checkpoint. Walang opisyal na proseso, walang mission order. Pinilit nilang kunin ang mga dokumento ng sasakyan ko at gumamit pa ng pisikal na pananakot. Sa kabilang linya, may ilang sandaling katahimikan. Pagkatapos, muling narinig ang boses, malamig at walang emosyon. Isabel, kailangan mong maintindihan na teritoryo namin ito. Mayroon kaming sariling paraan para pamahalaan ang mga sitwasyon sa aming nasasakupan. Napatikom ng kamao si Isabel sa mga salitang iyon. So, kinukonsinti ninyo po ang kanilang ginawa? Ang sinasabi ko lang, huwag kang masyadong mabilis humusga. Baka naman sinusubukan lang nilang ipatupad ang batas. Mahinang tumawa si Isabel, puno ng pangungutya. Sa pamamagitan po ng pananakot at pananakit sa mga sibilyan? Colonel, ako po ay taga-Army Intelligence. Hindi ito tungkol sa simpleng traffic violation. Ito ay tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan at malubhang paglabag sa batas. Muling nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat ang katahimikang iyon. Tila si De Leon, ang Chief of Police, ay naghahanap ng tamang salita para hindi siya maipit sa usapan. Titingnan ko ang report mamaya, sabi niya sa wakas. Pero iminumungkahi kong huwag mo nang palakihin ang isang maliit na bagay na tulad nito. Pagkatapos, nang walang paalam o magalang na pagtatapos sa usapan, isang mahina ngunit malinaw na tunog ng pag-click ang narinig. Pinutol ang tawag. Ibinaba ni Isabel ang kanyang telepono, blanko ang tingin. Saglit bago niya tiningnan si Vargas at ang mga kasamahan nito na nakatayo pa rin sa gitna ng pagkabalisa. Ganoon pala ha, bulong niya. Pinoprotektahan kayo ng hepe ninyo. Hindi sumagot si Vargas. Yumuko lamang siya, wala na ang dating pagiging astig na ipinakita ilang minuto na ang nakalipas. Huminga ng malalim si Isabel. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Sa katunayan, ito pa lang ang simula ng isang mas malaking laban. Nagsimulang magbago ang kulay ng langit. Unti-unting namuo ang makulimlim na ulap sa itaas ng lungsod. Tila sinasabayan nito ang galit na patuloy na nag-aalab sa loob ni Isabel. Pagkatapos ng maikli at hindi kaaya-ayang pag-usap nila ni Police Colonel Antonio De Leon, alam niyang walang katarungang darating mula sa karaniwang daan ng burokrasya. Ngunit wala sa kanyang karakter ang basta na lang sumuko. Sa matatag na mga hakbang, kahit napagod pa rin ang kanyang katawan mula sa laban kanina, muling sumakay si Isabel sa kanyang motor.
Isinuot niya ang kanyang helmet at hinigpitan ang strap. Isang huling matalim na tingin ang ipinukol niya kay Vargas at sa mga kasamahan nito. Ang grupo ng mga pulis na ilang minuto lang ang nakalipas ay kumpiyansang nangungotong sa mga sibilyan ay nakatayo na lamang ngayon na may tingin na puno ng pagsisisi o takot. Huwag na huwag ninyo akong susubukang harangin ulit, sabi niya. Mahina ngunit malinaw. Ang kanyang boses ay tumusok na parang isang matalim na kutsilyo. Dahil sa susunod, hindi na ako mag-isang kikilos. Hindi sumagot si Vargas. Yumuko lamang siya, sinusubukang itago ang ekspresyon ng kanyang mukha na ngayon ay puno ng pag-aalinlangan at pagkabalisa. Pinaandar ni Isabel ang makina ng motor, tinapik ang semento gamit ang isang paa at pagkatapos ay umalis. Muling bumalik sa normal ang daloy ng trapiko, ngunit ang kanyang isipan ay lalong naging malinaw. Ang kanyang bagong layunin ay malinaw na, ang presinto ng pulisya. Ilang minuto ang lumipas, dumating siya sa harap ng isang malaking gusali kung saan iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas sa pangunahing tarangkahan. Dumiretso siya sa SAE Lounge kung saan karaniwang tinatanggap ng mga matataas na opisyal ang kanilang mahahalagang bisita. Hindi nagtagal ay pinayagan siyang pumasok sa opisina ni Colonel De Leon. Nang bumukas ang pinto, ramdam ang lamig sa loob ng silid. Isang malaking mesa na gawa sa makintab na kahoy na nara ang nakatayo sa gitna. Sa likod nito, isang itim na leather na upuan na may mataas na sandalan. Doon nakaupo si De Leon na may seryosong ekspresyon at malamig na tingin. Isabel, sabi niya nang walang paligoy-ligoy, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa dalaga. Anong dahilan at naparito ka? Tumayo ng tuwid si Isabel sa gitna ng silid, hindi humingi ng pahintulot na umupo. Gusto ko pong humingi ng direktang paglilinaw mula sa inyo tungkol sa illegal na checkpoint na isinagawa ng mga tauhan ninyo kaninang tanghali. Kasama na po rito ang pangingikil at pisikal na pananakot na naranasan ko. Huminga ng malalim si De Leon at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang baba sa magkabilang kamay. Ulitin ko, kailangan mong maintindihan ang teritoryo namin. Mayroon kaming sariling paraan para ipatupad ang disiplina. Disiplina o pangingikil, putol ni Isabel nang walang pag-aalinlangan. Nagbago ang mukha ni De Leon. Tumiim ang kanyang tingin at ang kanyang boses ay naging pasigaw. Huwag kang magmalinis. Akala mo ba ang mga sundalo ay laging malinis sa pagkakamali? Huwag kang makialam sa aming mga gawain. Ito ay sakop ng pulisya. Hindi ng militar. Hindi na tinag si Isabel. Nanatili siyang kalmado. Mas kalmado pa kaysa kanina. Wala po ako rito bilang isang ordinaryong sundalo, sir. Ako po ay taga-Army Intelligence. At kung pipiliin ninyong magbulag-bulagan dito, sisiguraduhin kong aabot ang kasong ito sa mas mataas na antas. Malakas na suminghal si De Leon. Sige lang, pero huwag kang magtataka kung ikaw mismo ang masasaktan sa proseso. Ramdam na ramdam ang tensyon sa hangin. Sa labas, nagsimulang umihip ng medyo malakas ang hangin. Ngunit sa loob ng silid na iyon, dalawang malaking puwersa ang nagbabanggaan. At ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi pa man humuhupa ang tensyon sa loob ng opisina ni Colonel De Leon, biglang may kumatok sa pinto. Ang tunog ay sapat na malakas para mabulabog ang tahimik na sandali sa pagitan ni na Isabel at De Leon. Pasok, sabi ni De Leon sa malamig na tono. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang aide ang pumasok na may alanganing mga hakbang. Sir, may bisita po kayo, isang major mula sa Army. Gusto niya po kayong makausap ng personal. Walang ipinakitang pagkagulat si Isabel. Bagamat bahagyang gumaan ang kanyang loob, alam niya kung sino ang dumating. Ang kanyang superior, si Major Rafael Santos, ang lalaking nagturo sa kanya ng mga prinsipyo ng disiplina, katarungan at katapangan. Mahinang suminghal si De Leon, naningkit ang mga mata. Papuntahin mo sa lounge, lalabas ako saglit. Ngunit bago pa man siya makatayo mula sa kanyang upuan, pinutol siya ng mababa, ngunit matatag na boses ni Isabel. Sa tingin ko po ay mas mabuti kung dito na lang sa loob isagawa ang pag-uusap, sir. Para lahat ng panig ay makapagsalita ng hayagan. Tinitigan siya ng matalim ni De Leon. Ito ay internal na usapin namin. Hindi po, sir. Ito po ay tungkol na sa kaligtasan ng mga sibilyan at pang-aabuso sa tungkulin.
At hindi lang po ako ordinaryong sibilyan, ako po ay taga-Army Intelligence. Karapatan ng aking superior na dumalo sa proseso ng paglilinaw na ito. Mariing ikinuyom ni De Leon ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Alam niyang kung tatanggi siya, lalo lang itong makakasama sa kanyang posisyon. Sa wakas, sa isang magaspang na kilos, tumayo siya at sinabi sa kanyang aide, papuntahin mo siya rito. Ilang sandali ang lumipas, muling bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang matikas na lalaki na naka-full military uniform. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit puno ng otoridad. Pumasok si Major Santos nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang tingin ay dumiretso kay De Leon. Kolonel, bati niya, may tono ng paggalang ngunit hindi nawawala ang katatagan. Paumanhin sa abala. Ako si Major Rafael Santos, ang superior ni Isabel. Gusto ko sanang humingi ng direktang paglilinaw tungkol sa aligasyon ng pangingikil at pananakot na dinanas ng aking tauhan. Tumayo si De Leon para salubungin siya, ngunit ang kanilang pag-aabot ng kamay ay walang kasamang ngiti. Tanging isang formal na pisikal na kontak na ipinilit ng protokol. Maupo ka, Major, sabi ni De Leon sa malamig na tono. Pero kailangan kong ipaalala sa iyo na ito ay aming jurisdiksyon. Sana ay hindi ka makialam sa gawain ng pulisya. Kalmadong umupo si Major Santos. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang kandungan, diretso ang tingin. Hindi ako naparito para makialam. Naparito ako dahil isa sa aking mga tauhan ay nakaranas ng iligal at hindi makataong pagtrato mula sa mga tauhan ninyo. Kung ito ay hahayaan, hindi na lang ito tungkol sa jurisdiksyon, kundi pati na rin sa imahe ng institusyon ng Naggitngit ang mga ngipin ni De Leon. Nagsimula siyang makaramdam na siya ay nasusukol, ngunit sinusubukan pa ring panatilihin ang kanyang otoridad. Iyan ay bersyon lamang niya ng kwento. Mayroon kaming ibang bersyon. Tumingin sandali si Major Santos kay Isabel bago muling tumingin kay De Leon. Hindi ako magtataka kung ayaw ninyong aminin ang pagkakamali, pero maniwala kayo, kung si Dalawa Vargas at ang kanyang mga kasama ay hindi aksyonan, aakyat ang problemang ito sa mas mataas na antas. Nagsimulang mamula ang mukha ni De Leon. Muling tumaas ang tensyon sa loob ng silid. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit hindi agad nagsalita. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na tila naghahanap ng paraan para tapusin ang pag-uusap ng hindi mukhang talo. Akala mo ba sapat na ang banta na iyan para umurong ako, Anya? Sumagot si Major Santos nang hindi natitinag. Hindi iyon banta, Colonel. Iyon ay isang pangako. Sa labas, papalubog na ang araw. Sa loob ng silid, dalawang kapangyarihan na may magkaibang prinsipyo ang naghaharap. At sa likod ng katahimikan ni Isabel, malinaw na ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Pagkatapos ng tensyonadong pag-uusap sa opisina ni Colonel De Leon, unti-unting bumalik ang katahimikan sa silid. Ilang minuto nang nakaalis sina Major Santos at Isabel, ngunit ang anino ng kanilang mga babala ay nananatili pa ring lumulutang sa hangin. Sa likod ng kalmadong mukha ng hepe ng pulisya, nagsimulang kumulo ang galit. Muli siyang umupo sa kanyang leather na upuan. Ang kanyang mga daliri ay tumatambol sa mesa, mairitmong hindi mapakali. Hindi nagtagal, muling pumasok ang kanyang aide, kasama ang isang lalaking naka-dark blue na suit. Ang personal na abogado ni De Leon, si Attorney Miguel Migs Sarmiento. Malamig at walang emosyon ang mukha ng lalaki. Tulad ng dati, agad niyang naintindihan ang sitwasyon nang makita ang ekspresyon ng kanyang kliyente. Malaki ba ang problema? Tanong niya habang umuupo nang hindi naghihintay ng permiso. Malakas na suminghal si De Leon. Hindi lang maliit na problema. Dumating mismo kanina yung babaeng taga-Army Intelligence, tapos sumunod pa yung superior niya. Gusto nilang aksyonan ko si Vargas at ang team niya, at sinabi pang dadalhin nila ito sa Camp Crane. Ikinrus ni Sarmiento ang kanyang mga braso sa ibabaw ng mesa. So akala nila pwede nila tayong gipitin ng ganoon lang. Tiningnan siya ng matalim ni De Leon. Iyan ang kailangan nating baligtarin. Huwag nating hayaan na maramdaman nilang may kapangyarihan sila rito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Sarmiento. Nagawa na natin ito dati. Mabilis at epektibo. Tumango si De Leon at sinabing may mababang boses ngunit puno ng masamang balak.
Gawaan natin sila ng framing. Hayaan nating ang publiko ang humusga sa kanila. Siguradong tatakbo ang media sa kung saan may sensasyon. Umiti ng bahagya si Sarmiento. Alam ko na ang paraan. Ilang oras ang lumipas, sumapit ang gabi. Ang lungsod ay nabalot na ng dilim na tinatabingan lamang ng mga ilaw sa kalsada at ng papalakas na ugong ng mga sasakyan. Ngunit sa isang news studio, naghahanda ng ipalabas ang isang bagay na yayanig sa social media. Isang batang reporter ang nakatayo na may seryosong ekspresyon, hawak ang mikropono. Sa likuran niya ay ang tarangkahan ng presinto at isang patrol car na nakatigil sa ilalim ng ilaw. Breaking news, sabi niya na may dramatikong tono. Isang sundalo, inireklamo ng pananakot sa isang hepe ng pulisya matapos umanong hindi tanggapin ang pagkakahuli sa isang checkpoint. Ayon sa inisyal na impormasyon, ang naturang sundalo ay nanakit pa umano ng mga pulis na nasa field. Sa screen, ipinakita ang mga edit na larawan. Mga putol-putol na eksena noong lumalaban si Isabel, isinama sa isang narasyon na binuo para lumikha ng imahe ng pagiging agresibo at mapanukso. Hindi malinaw na binanggit ang mga pangalan, ngunit sapat na para ang publiko ay gumawa ng sarili nilang konklusyon. Mabilis kumalat ang balita. Nagsimulang mag-ingay ang social media. Galit ang mga netizen. Karamihan ay naniwala sa framing na binuo. Ilang account pa ang nagsimulang kalagkarin ang pangalan ng institusyon ng militar. Ang kampo ng militar sa lugar ay dinagsa ng mga biglaang protesta mula sa mga mamamayang nadala ng maling impormasyon. Mula sa loob ng isang saradong meeting room, pinapanood ni De Leon at Sarmiento ang balita na may ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi. Sabi ko sayo, sabi ni De Leon habang isinasandal ang kanyang likod sa upuan. Hayaan natin silang masira sa mata ng publiko. Tumango si Sarmiento. At kung susubukan nilang lumaban, lalabanan natin sila ng mas maraming kasinungalingan. Sa labas, madilim ang langit. Ngunit sa loob ng silid na iyon, dalawang lalaki ang nagbabalak ng mas malalim pang kadiliman. Ang pekeng balita na ipinalabas ng gabing iyon ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Kinaumagahan, ang social media ay puno na ng galit ng publiko. Karamihan ay hindi pa alam ang totoong pangyayari, ngunit handa ng humusga. Ang kampo ng militar sa lugar ay pinuntahan ng mga nagpoprotesta dahil sa umano'y pananakot sa hepe ng pulisya. Sa kabila ng mga walang basehang akusasyon, pinili ni Major Santos at Isabel na manahimik. Sa loob ng isang maliit na meeting room sa kampo ng army, ang kapaligiran ay tahimik, ngunit puno ng konsentrasyon. Isang bilog na kahoy na mesa sa gitna ng silid ang naging piping saksi sa saradong pag-uusap ni Major Santos at Isabel. Ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng galit, tanging determinasyon na lalo pang tumitibay. Hindi natin sila pwedeng labanan gamit ang emosyon, sabi ni Major Santos sa mababa, ngunit matatag na boses. Tumingin siya kay Isabel na nakaupo sa kanyang harapan. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin. Dahan-dahang tumango si Isabel. Alam ko po, sir. Pero paano po natin lilinisin ang pangalan natin kung lahat ay naniniwala sa framing na iyon? Umiti ng bahagya si Major Santos. Gamit ang ebidensya. Hindi salita, hindi reaksyon. Patunayan natin na sila ang mali. Sandaling nag-isip si Isabel bago tumingala. May ideya po ako. Ilang oras ang lumipas, nagsimula silang kumilos. Walang opisyal na escort, walang atensyon mula sa media, bumaba sila sa komunidad. Isa-isa nilang pinuntahan ang mga mamamayang naging biktima ng iligal na checkpoint ni Vargas. Mula sa mga street vendor hanggang sa mga jeepney driver. Mula sa isang may bahay na natakot hanggang sa isang binatang kinikilan ng daan-daang piso. Bawat pag-uusap, bawat kwento ay maingat na ni-record. Boses, litrato, pati na ang mga dokumento ng areglo na nangyari noon. Mayroong umiyak habang ikinukwento ang kanilang masamang karanasan. Mayroon ding nag-aalangang magsalita dahil sa takot sa ganti. Natatakot po ako, ma'am, sabi ng isang nagtitinda ng pagkain sa isang karinderya sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang kanyang boses. Mga pulis po sila. Baka kapag lumaban ako pa ang makulong.
Sumagot si Isabel ang may malambing ngunit tiyak na boses, "Hindi po, sa pagkakataong ito, narito kami para siguraduhing hindi na iyon mangyayari." Lumipas ang mga araw, nagsimulang dumami ang mga datos at testimonya. Ang mga ebidensya ay maingat na tinipon, na-verify, at pinagsama-sama upang maging isang kumpletong ulat na handang isumite. Sa isang maliit na mesa sa intelligence room, nakatitig si Isabel sa screen ng laptop. Sa harap niya ay bukas ang online form para sa opisyal na reklamo sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG ng I. Lumingon siya kay Major Santos na seryosong nagbabasa ng mga dokumento. "Sapat na po ba ito?" tanong niya. Tumango si Major Santos. "Higit pa sa sapat. Pwede nitong yugyugin ang kanilang mundo." Tinitigan ni Isabel ang screen ng ilang segundo bago buong loob na itype ang pamagat ng ulat. Opisyal na ulat ng pang-aabuso sa kapangyarihan at pangingikil ng mga pulis sa distrito ng Kamuning. Sandaling huminto ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng keyboard. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay pinindot ang send button. Sa labas, papalubog na ang araw. Nagsimula na ang isang malaking hakbang. At kahit na tila ang buong mundo ay laban sa kanila, ang katotohanan ay hindi mananatiling nakabaon magpakailanman. Wala pang 2 araw matapos ipadala ang opisyal na ulat sa IMEG, nagsimula ng maramdaman ang epekto nito. Mabilis na kumalat sa loob ng AFP ang balita tungkol sa investigasyon sa alegasyon ng pang-aabuso sa kapangyarihan at pangingikil na isinasagawa ng ilang pulis sa distrito ng Kamuning. Nagkaroon ng mga biglaang pagpupulong sa matataas na antas ng pamunuan. Walang pisikal na banta, ngunit ang presyon mula sa institusyon ay napakatindi. Sa loob ng opisina ni Colonel De Leon, ang kapaligiran ay mainit kahit na patuloy ang pagbuga ng malamig na hangin ng air conditioner. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malaking mesa. Maayos ang kanyang puting uniforme tulad ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng pagkabalisa. Sa harap niya, si Attorney Sarmiento ay nagbubuklat ng isang makapal na dokumento, ang kumpletong ulat mula sa internal na investigasyon ng IMEG. "Hindi ito biro," sabi ni Sarmiento sa walang emosyong boses. Ang kanyang tono ay seryoso at hindi maaaring baliwalain. Nakakolekta na sila ng mga recording, litrato, at pati ng mga sinumpaang salaysay mula sa dose-dosenang residente. Pwede itong umabot sa ethics trial hanggang sa tuluyang pagkakasibak sa serbisyo. Tumingin ng matalim si De Leon sa dokumento. "Paano nila nakuha lahat ng to? Di ba sinigurado na nating takot magsalita ang mga tao?" Bumuntong hininga si Sarmiento. Mayroon silang mahusay na intelligence network at tahimik silang kumilos. Organisado. Hindi ito ordinaryong operasyon. Malakas na suminghal si De Leon at tumayo. Lumakad siya patungo sa bintana, tinitingnan ang labas ng presinto mula sa itaas. Naririnig pa rin ang tunog ng mga patrol car na naglalakbay, ngunit alam niyang ang peking katahimikan na iyon ay maaaring gumuho anumang oras. "Kailangan nating lumaban," anya. "Mayroon tayong mga koneksyon. May mga taong pwede nating hilingan ang tulong para baguhin ang naratibo." Dahan-dahang isinara ni Sarmiento ang dokumento. "Duda ako kung gagana pa iyon ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa framing, tungkol ito sa mga katotohanan. Maraming katotohanan." Mabilis na lumingon si De Leon. "So, sumusuko ka na?" Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Sarmiento. "Realistiko lang ako. Kung gusto mo pa ring lumaban, maghanda ka sa pinakamalaking panganib. Dahil kung aabot ito sa Camp Crame, hindi ka na makakapagtago sa likod ng iyong posisyon." Ilang sandali ang lumipas, tumunog ang telepono sa mesa. Nagkatinginan sina De Leon at Sarmiento. Pagkatapos, kinuha ni De Leon ang telepono. "Yes, De Leon speaking." Ang boses sa kabilang linya ay dumiretso na. "Colonel, mula ito sa National Headquarters. Natanggap na namin ang ulat mula sa IMEG. Inaatasan kang dumalo sa isang pagdinig bilang bahagi ng investigasyon. Maging handa ka bukas ng umaga." Mahigpit na hinawakan ni De Leon ang telepono. Nagbago ang kanyang mukha. Ang malamig na tono ng tumawag ay sapat na para ipaalam sa kanya na hindi na ito isang lokal na usapin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang paghinga ay tila sumisikip.
Pinapatawag ako sa crime, bulong niya. Tinitigan lamang siya ni Sarmiento nang walang imik. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, iyan ang bunga ng iyong mga ginawa. Ang malaking hakbang ay nagawa na. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kwento, naramdaman ni De Leon na tunay siyang nag-iisa, walang kapangyarihan, walang dahilan at walang lugar na mapagtataguan. Kinaumagahan, makulimlim ang langit sa lungsod. Sa loob ng malaking gusali ng Camp Crame na mahigpit na binabantayan, lalong tumindi ang tensyon sa pagsisimula ng pagdinig kay Colonel De Leon. Isang espesyal na interrogation room ang inihanda. Ang mga pader nito ay soundproof, ang mesa ay gawa sa bakal na may makintab na itim na pintura, at ang ilaw sa itaas ay nagbibigay ng malamig na liwanag na naglalantad sa bawat kilos. Sa isang panig ng mesa, nakaupo ang team mula sa IMEG, pinamumunuan ni Police Brigadier General Dante Madrigal, isang veteranong investigador na may malinis na reputasyon. Sa tabi niya, inihahanda ng ilang miyembro ang mga dokumento mula sa ulat ni na Major Santos at Isabel. Sa kabilang panig, nakaupo si Colonel De Leon na nakauniporme. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay balisa. Si Attorney Sarmiento ay nasa tabi niya, handang magbigay ng legal na suporta. Sinimula ni General Madrigal ang sesyon sa isang mababa, ngunit puno ng otoridad na boses. Colonel De Leon, narito ka ngayon para magbigay ng paglilinaw sa opisyal na ulat na isinumite sa IMEG. Ang ulat ay nagsasaad ng pang-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil, at pagtatangkang i-frame ang dalawang miyembro ng Army Intelligence. Dahan-dahang napalunok si De Leon. Tumingin siya kay General Madrigal nang hindi natitinag. Hindi ko inaasahan na papalalakihin ang isyong ito. Isa lamang itong miscommunication sa pagitan ng mga pulis at sibilyan. Miscommunication, ulit ni Madrigal sa malamig na tono. Ang ulat na natanggap namin ay kumpleto sa audio evidence, litrato, sinumpaang salaysay, at pati na transcript ng pag-uusap ninyo ng isa sa mga akusadong pulis. Gusto mo bang basahin ko ito isa-isa? Agad na sumabat si Sarmiento, mahinahon ngunit matatag. Hindi namin itinatanggi na may pagkakamali ang mga tauhan ng aking kliyente, General. Ngunit hindi direktang sangkot ang kliyente ko sa mismong pangingikil. Tiningnan ni Madrigal si Sarmiento sandali bago bumalik kay De Leon. Ikaw ang pinuno ng distrito. Bawat aksyon na nangyayari sa ilalim ng iyong pamumuno ay responsibilidad mo rin. At kung nanahimik ka lang noong ipinaalam sa iyo ang tungkol sa illegal na checkpoint, ananakot at pangingikil, hindi ka lang pabaya, kundi kasabwat ka rin. Hindi agad sumagot si De Leon. Nakita niya ang investigation team na inilalatag isa-isa ang mga ebidensya sa mesa, ang video mula sa ng isang tindahan malapit sa lugar, mga litrato ng mga biktimang kinikilan, at ang transcript ng pag-uusap ni De Leon at Vargas na nagpapatunay na alam niya ang buong iligal na operasyon. Gusto mo pa ring sabihin na miscommunication lang ito? Muling tanong ni Madrigal, mas malakas ngayon. Yumuko si De Leon. Nagbago ang kanyang boses, hindi na puno ng kumpiyansa kundi ng kapaitan at pagod. Aakala ko po, ito ang pinakamahusay na paraan para mapanatili ang katatagan sa aming lugar, sabi niya ng dahan-dahan. Ang mga pulis na iyon ay mahirap kontrolin, pero bahagi rin sila ng sistemang binuo natin. At dahil dyan, dapat mo silang linisin, putol ni Madrigal, hindi protektahan gamit ang kasinungalingan. Ilang oras ang lumipas, inilabas ang opisyal na resulta ng investigasyon. Napatunayan ng IMEG na si Colonel De Leon ay sangkot sa network ng pangingikil. Mahigpit na parusa ang ipinataw, dishonorable discharge, pagbawi ng ranggo, at habambuhay na pagbabawal na maglingkod sa pulisya. Si F.A. Dalawa Vargas at ang kanyang mga kasamahan ay tumanggap din ng katulad na kapalaran. Ang kanilang mga pangalan ay binura sa listahan ng karangalan. Sa labas ng hearing room, matyagang naghihintay sina Major Santos at Isabel. Nang bumukas ang pinto at lumabas si General Madrigal na may ngiti ng kasiyahan, marahan niyang tinapik ang kanilang mga balikat. Nagtagumpay kayo, sabi niya. Nagpadala na kami ng sulat ng pagkilala sa inyong himpilan. Ang katapangan ninyo ay nagdulot ng tunay na pagbabago. Huminga ng malalim si Isabel. Umiti ng bahagya si Major Santos. Hindi pa ito ang katapusan, sabi niya. Ngunit simula na ito ng tunay na katarungan.
Ilang araw matapos ilabas ang opisyal na desisyon mula sa IMEG, nagsimulang maramdaman ang pagbabago. Ang balita tungkol sa pagkakasibak ni Colonel De Leon at ng lahat ng sangkot na pulis ay mabilis na kumala. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang peking framing, kundi katotohanang hayagang ipinaalam ng mismong institusyon ng pulisya. Sa isang malaking bulwagan, idinaos ang isang press conference. Maraming matataas na opisyal ng pulisya ang dumalo para magbigay ng opisyal na pahayag sa publiko. Sa kanilang gitna, nakatayo ang deputy chief na pansamantalang namumuno dahil bakante ang pinakamataas na posisyon sa distrito. Kinikilala namin na ang tiwala ng mamamayan ang pinakamahalagang yaman ng EHI, sabi ng deputy chief sa isang seryoso ngunit tapat na tono. Dahil dito, kami ay humihingi ng paumanhin sa lahat ng uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan na naganap. Nagbibigay din kami ng pagkilala kina Major Rafael Santos at Isabel Reyes para sa kanilang pambihirang dedikasyon sa pagbubunyag ng kasong ito. Sa gitna ng mga kumikinang na kamera at mga tanong mula sa mga reporter, isang biglaang palakpakan ang narinig mula sa isang grupo ng mga mamamayang dumalo. Sila ang mga biktima ng iligal na checkpoint na dati takot magsalita. Ngayon, nakatayo silang tuwid bilang bahagi ng katotohanang naibalik. Isang babaeng nasa katanghalian ng edad ang lumapit sa mikroponong inihanda para sa mga manonood. Ako po. Dati po akong takot sa pulis, sabi niya na nanginginig ang boses ngunit puno ng tiwala. Pero ngayon, naniniwala na akong mayroon pa ring mabubuti sa kanila. Gusto ko rin pong magpasalamat kina Ma'am Isabel at Sir Major Santos. Hindi lang po sila lumaban para sa kanilang sarili, kundi para sa aming lahat. Si Isabel, na nakatayo sa likuran, ay bahagyang napangiti. Hindi siya naghahanap ng papuri, ngunit ang mga salitang iyon ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Lumingon sa kanya si Major Santos. Nagtagumpay ka, bulong niya. Sa wakas, naramdaman na nila ang katarungan. Dahan-dahang umiling si Isabel. Tayong lahat po ang nagtulungan, kasama na sila na naglakas loob magsalita. Muling umakyat sa entablado ang deputy chief at ipinagpatuloy ang kanyang pahayag. Magsasagawa rin kami ng masusing pagsusuri sa lahat ng mekanismo ng mga checkpoint at operasyon sa aming nasasakupan. Nais naming tiyakin na ang tungkulin ng EHI ay babalik sa dati, ang mag-alaga, magprotekta at maglingkod sa komunidad, hindi ang mangikil o manakot. Tumingin siya sa kamera, ang kanyang tingin ay matatag ngunit puno ng determinasyon. Ito ang simula ng pagbabago para sa isang EHI na mas malinis, mas transparent, at mas malapit sa taong bayan. Maliwanag ang langit ng tanghaling iyon. Ang hangin ay marahang umiihip, dala ang amoy ng bagong pag-asa. Ang lungsod na ilang panahon ding nayanig dahil sa sabwatan ng mga tiwaling opisyal ay nagsimula ng bumalik sa normal. At sa gitna ng lahat ng ito, sina Isabel at Major Santos ay lumabas mula sa bulwagan, iniwan ang ingay ng palakpakan at sigawan ng mga taong sumasalubong sa kanila. Hindi sila naghahangad ng katanyagan, ngunit doon mismo nakasalalay ang kanilang kadakilaan. Sa tahimik nilang mga hakbang, sa tahimik nilang pakikibaka, binago nila ang takbo ng kasaysayan. Hindi para sa pangalan,